Magandang hapon po, live po tayo para sa Prayer and Breakthroughs Fellowship. Pupunta tayo muna sa worship, pababain natin ang Holy Spirit, tapos pupunta tayo sa lesson proper. Magsasalita si kapatid na Mase. Masyado malakas, feedback. Okay, so ang ating ibigay natin sa maglilid ng kanta, yung si Sister Ida. Hindi, iharap po sa'yo. Akin na. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang Kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri pagsambay iaalay. Bukas ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. minsan pa katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin
Dahil napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah, Jesus. Kami po ay patuloy na aawit sa iyo, Panginoon, sa gabi ito. Hallelujah, Lord. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that
patuloy na magpupuri sa iyo, Amen. Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige, church, no? Isang kanta pa para sa ating Panginoon. Yes, Lord, here I am to worship, Lord. Here I am to bow down. Yes, Lord, hallelujah. Church, leading natin the light of the world, kiss the down into darkness. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of my life spent with you. Here I am to worship,
Binabalik ko na po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pasalamat ng lahat ng anak ng Diyos ay nagsabi ng Amen! Okay. What's next, Pastor? Tayo ay manalangin sa dakilang may kapal. Opening prayer muna tayo. Father God, manguna ka sa lahat na aming sasabihin. Hayaan mo ang iyong pangalan mapunta sa aming mga tenga at aming mga labi at lalo na aming mga puso. Pangunahan mo ang iyong paggalaw. Itakwil mo lahat ng klaseng demonyong panggugulo, pang-iirita, at lahat ng balak guluhin kami rito. Winawasak ko sa ngalan ni Jesus. Lord, naririto ngayon ang mga nagtitipon-tipon. Sabi mo, kung may 2 o 3 o higit pa na nagtitipon-tipon, nandiyan ka sa kalagitnaan. Amen. Pangunahan mo ang aming prayer and breakthroughs. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sa next Sunday, sino ba magsasalita? Next Sunday. Next Wednesday, sino Tito ba? po. Ah, Tito. Dapat po talaga si Tito ngayon kasi may pasok po kasi kaya. pag walang pasok, magsasalita siya. No? Pero next time kasi ibahin na natin yung format. May worship na tayo ng Wednesday. Ang gagawin natin, ang prayer meeting natin, gagawin na natin yung Thursday. Okay ba yan? Nagets niya? Thursday or Friday na yung prayer meeting natin. Tapos Wednesday, lagi na tayo may gawain ng Wednesday. Kasi talaga naman dapat may midweek worship eh. Pero gabi, lagi natin gagawin gabi na. Para lahat may oras. Na Wednesday. Amen. Pero pag-uusapan pa natin yan, hindi pa ako decided kasi kailangan ko yung signal ng Lord. Okay? So, punta na tayo sa ating 2 Samuel ba? First First Samuel. Samuel. Para mali. 2 Samuel yan, 7:9. First Samuel po. Hindi, nakita ko dito sa akin. Nandun po yung master Ito po. list mo po kay Secretary First EA. Samuel. Chapter 7. Iba yung kasi, What's wrong with you, Secretary EA? What's wrong with ako may wrong? With Kalis Secretary ka EA. nandito eh. Ay, kanino ba yung mic? Kay Mase. Okay, tayo mag-start. Close mo na tong cellphone mo. Okay ba? Hindi, kasi yung hindi ba? Ano? Huwag ka mag-alala. Si Kuya Vic mo. Pag-aasalan natin ngayon ay 1 Samuel 7. Chapter 7. chapter 7 verse 9 hanggang 10. Verse 9. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuni at inihandog na pinakabuong handog na susunugin sa Panginoon. At tumaing si Samuel sa Panginoon dahil sa Israel, at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. At samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog ng susunugin, ay lumapit ang mga Filistiyo upang makipagbaka laban sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na yaon sa mga Filistiyo at nilito sila at sila'y nangabuan sa harap ng Israel. Pakita. Mark. Ang sabi dito sa verse na to, Kung ano lang yung kaya mo, sasabihin ka lang ng Pastor Vic. Si Pastor Vic na magpa-final word din. Ang siya po, kapag may sumasama niya, kapag lang po siya.
maglangon? Hindi ko naman sinasabi. Kanina na Ay, muna, ano maglangon? Nag-aaral po yan. Ano, baka may gustong, sinong nakakaintindi, baka meron kayong idea o idagdag bago si Tita Maset o si mama nyo o si Maset. Sige, ako na lang, mga kapatid. Sino rito ang pwede magsalita muna? Ikaw. Ikaw. Hindi ko nagbabasa. Okay, bayan mo yan. So, ito yung kwento ni Samson. Ay, ni ano? Sino? Samuel. Ni Propeta. Propeta yan eh. Propeta ba yun? Si Samuel. Isa yan sa mga sample ng sinagot na panalangin. Ngayon ba yun? Amen. Isa sa mga dahilan kung bakit yung ibang tao, kala nila, pag pupunta ka lang sa church, kanta ka lang, bibigay ka, pero ang hindi nila naiintindihan dyan, yung salitang sunog na handog. Tatalakayin natin yan ng mas malalim pag may oras na tayo. At saka yung salitang gugera, digmaan. Alam nyo, sa buhay ng Christian, nagiging mahirap ang isang digmaan o pakikibaka sa buhay pag puro tayo prayer pero wala tayong offering sa Lord. Katulad ng kanta ni Don Moen, di ba umawit si Don Moen? Sabi niya, Lord, I offer my life to you. Di ba? With praise. Will your praise. Ang pagpupuri at pagpupuri pa sa salamat, handog din yan. Amen. Pero hindi sapat lang ang mga labi. Lalo na paggawain ng Diyos, ginagamit ang tao at kailangan gamitin, meron tayong tinatawag na handog. Yan yung mission. Pero hindi ko na masyadong ididil yan. Kasi may topic na akong nilagay dyan. Tithes and offering. Bakit importante ang pagbibigay? Pansinin niyo yan. Sabi dito sa Tagalog, at samantalang si Samuel, propeta yan, ay naghahandog ng handog na susunugin. Ay lumapit sa mga Pilisteo upang makibaka laban sa Israel. Kasama siya sa mga warrior ng Panginoon dahil may digmaan ang mga Pilisteo, mga giants yan. Sa present generation ngayon, yan yung tinatawag nating Palestinians. Diyan galing yung salitang Palestinian sa Philistines. Marami hindi nakakaalam yan eh. At karamihan ng mga nandyan, nakatira yan sa Gaza Strip at yung iba sa Goshen. Isang lugar sa Israel, malapit sa Mediterranean Sea. Diyan din galing ang Hamas. Ang Hamas ay parang fraternity na tribo, lahi-lahi ng mga terorista na nasa lahi ng Pilisteo yan, Philistines. Ever since kaaway ng Israel yan. At may mga Philistines tayo sa buhay. Napaka-common. Pag may kaaway kayo, ang pwede nyo lang panlaban dyan. Anong unang ginawa ni Samuel? Na propeta ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Kumuha ba siya ng armas agad? Nakipagdigmaan ba siya kagad? Yun yung sinasabi ko nung nag-react ako. Minsan nagiging excuse eh. Parang wala sa eksena ang Diyos. Pag hindi ka kumilos, tingnan nyo ha, pag hindi ka kumilos, puro ka pray, walang mangyayari. Tama nga naman yun. Pero hindi ganun dapat ang pagkasabi nun. Dapat, isangguni mo muna sa Panginoon kung yung kilos mo successful. Kasi pag mamalaki yun eh. Tingnan nyo yung verse 9. Sige kapatid. Verse 9. At kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog na pinakabuong handog na susunugin sa Panginoon. Di ba sabi?
Buo. Ang mahal niyan. Mga kapatid, kung kayang mo i-afford, ba't hindi mo ibigay yung tupa? Malinaw yan. Okay, nakikita ko rito So, mga kapatid, tingnan nyo sa Ingles. Paki-close up nga yung maganda kasi sana meron talagang So, okay, yan. Sabi dyan, tingnan nyo. Ayaw lumaki, nagtataka nga ako dyan Hindi kagaya sa akin, no? No? Okay, tingnan mo. Sabi niya, di ba, okay na yan? Important, next time, perfect na natin yan. Alam naman ako pagka hindi maganda ngayon, okay lang yan. We commit mistakes. Tsaka cellphone mo yan Pero pagka piniyaga mo ako i-operate, ang gaganda takbo niyan. Amen ba? Sabi rito, and Samuel took a sucking lamb. Baby lamb. Ayun korderong pasususuhin. At inihandog na pinakabuong handog na susunugin. Bakit kakainin ba ni Lord yan? Wala kayong makikita sa Bible na kakainin lang ng tao yan para inandog sa Panginoon. Bakit sinunog? Nakikinig ba kayo? Amen. Diba dapat, kung maghahandog ka sa tao, lalagyan mo ng rekado yan. Gagawin mong kaldereta. Di ba? O kaya gagawin mong, ano pa isang luto ng kambing? O kaya tupa, lamb, o kaya goat. Yung luto, kaldereta, menudo, apritada. Gutom na kayo pag kinuwento ko na may tomato sauce na malapot, na may sibuyas, may bawang, may chili, may beans, may broccoli, yan. Kaso hindi naman sa tao binigay yan. Kay Yahweh. O Panginoon. Ayan ang sabi burnt offering holy unto the Lord. And Samuel, tingnan nyo, pagbigay niya ng offering, token of respect, token of worship. Hindi tao yan. Si Yahweh yan. Yahweh ng Israel, hindi yung Yahweh ng Egypt. Hindi yung Yahweh ng Philistines, wala. Hindi rin yan yung si Vishnu, si Bhagavad Gita. Hindi yung yoga, prakasakasamga. Alam ko yun, may mga nangmamagaling dyan. Hindi yan yung Diyos-Diyosan na kinukulurete. Yung Diyos nila, bakla. Sa India, maraming Diyos-Diyosan. Tingnan mo, may makeup pa, parang Egypt. Baklain. Kamukha pa ni McDonald. O kaya kamukha ni Michael Jackson. Hindi yon. Si Yahweh, walang anyo. Ayan sinunog niya buo. Hello. Hindi naman ihaw-ihaw. Kasi tayo, pag kumakain tayo, iniihaw natin, di ba? Importante, ang prayer, meron tayong offering. Offering, sacrifice of praise and thanksgiving. Pero, kung gusto nyo, pag-usapan, para umasenso, makamtan natin yung John 10:10 na pinangako ni Jesus Christ, i-practice natin ang tithes. Ihiwalay nyo sa offering. Kasi, mga kapatid, kanina nung nakinig ako kay Bishop Art, talagang na-bless ako. Alam ko na talaga yung teaching na yun. Pero it's time now, ituro ko sa inyo kahit wala kayong trabaho, para the minute na magkaroon kayo ng trabaho. Sabi ko nga kay Del, Mami, i-test mo lang Alam ko, binawasan tayo ng budget. Pero kung ano yung binigay na budget ni Blessed, ibigay mo yung ikapo. Pero ang totoo na, ibabalik ko rin sa kanya Kaya lang, idaan mo muna siya. Hindi fix yung faith. Wala. Lagi tayong bokyo. Ako, pag nagtatight ako, ubus lahat ng pera ko dahil nagbabayad ako ng utang sa SSS. Tapos, marami akong balak para sa church. Nakita nyo naman, saan naubos? Sa akin ba napuubos yun? Hindi. May natulungan. May nagka-cellphone. May nagkaroon ng pamasko. Bakit inuna ko yun? Sabi ni Lord Amen. Thank you. Hindi, kasi pag hindi ko pinakita sa inyo yun, bad example ako, hindi kayo maniniwala sa akin. Kaya hindi ako umalis sa Sagip Kalinga kung may nakikinig na pastor dyan. Bukod sa si Bishop ang nag-ordain sa akin, nagtiwala siya sa akin, ganun na rin ang Lord nagtiwala sa akin. Amen. Bakit sa ikapo, kahit
kapiranggot na lang yung pera mo, hindi mo pa maibigay. Paubos naman, di ibigay ko na lang kay Lord. Tingnan mo naman, pag nakiusap ako, halimbawa, hindi sa akin, halimbawa, yung anak ko, di ba, nahihirapan siya sa trabaho, ilang beses na siya dumaing kay Del. Kala nila hindi ko naririnig Naririnig doon, hello, makinig kayo dyan ha, naririnig ko kahit hindi magkwento si Del. Naririnig ko ang puso ng anak ko. Binibigay yan sa lingkod ng Diyos. Alam ko pag may problema sila sa gabi, nararamdaman ko yan. Pinadadala ni Lord. Pero pag nag-ikapo ako, nawawala. Kasi wala naman ako may tulong sa anak ko Siya lahat ng gastusin dito Pero pag nag-ikapo ako, yung galing sa akin, nag-ikapo ako sa Diyos, lahat ng galing sa akin, halos maubos na nga. Na natitira lang sa akin, 10 piso. Pero tingnan mo, hindi ako nang hinayan. Samantala nag-apply ako ng virtual nakita yung edad ko, hindi ako tinanggap. Pero sabi nila, you are overage. I know you can do the job, but you don't get the age of 60 plus. Ang dami ko in-apply ang virtual. Tapos tutol din yung anak ko para daw wag na ako ma-tense tungkol sa pera, ma-stress. Hindi ba blessing ni Bless yun? Amen. Tapos ako pa yung magulang magre-reklamo kay Bless. Ano ba yan, Bless? Ganyan. Di ba ang pangit, mukha kang pera, pati anak mo, piniperahan mo. Ayoko naman ng ganun. Pero kung bibigyan niya ako, amen. Kasi gagamitin ko rin sa gawain, doon ako masaya Kaya yung mga gagamit natin, saan galing yan? Sa kakaikapo ko mo si Lord. Maaayos. Amen. Ang mawalan kay Kristo ay, pagpapala. Kala nung iba, puro pera lang yung pagpapala. Pag walang pera, isang bako lang mukha, iiyak pa. Tingnan mo siya, bakit sinagot ang panalangin ni Samuel? Nag-offering. Halimbawa, binigyan ka ng nanay mo. Hindi ko kayo tinuturuan mangungkit Halimbawa, binigyan kayo 20 pesos. Ano ikaw po ng 20 pesos? 5 pesos. Yon, tight yun, 2 pesos. Tama. Tapos, iba pa yung... Sige, tuloy nyo lang. Iba pa yung offering. Diba? May 18 pesos ka. May 18 pesos ka pa. Doon sa 18 pesos, 5 pesos. pag nag-offering ka, kahit magkano, kahit anong magkano yun, kahit piso. 5 piso. Tingin mo, basta sabi ng Lord sa'yo, wag yung bibigay mo, kailangan mo pala pambili ng bond paper. Not of necessity, sabi. Giving yun, pwede ka magkaroon ng dahilan doon. Pero sa type, wag ka magdadahilan kasi kay Lord yun. Amen. Andiyan si Carl, dumating. Amen. So nakita niyo, no? Si Tuyang naman, Hindi, sa gate si Carl. Kaya lumabas yung anak. Kaya ngayon, hindi, okay lang yung aso kasi ang ingay. Stop. Patayin nyo na lang yung... Okay. Ngayon, ang importante, pag hihiling tayo sa Lord, mag-o-offering tayo. Kaya sa Wednesday, mag-o-offering na tayo. Tayo sa offering. Pag wala, okay lang. Tuloy lang. Magpo-provide ako. Kasi yun yung balak ko para, alam nyo ba kung saan, alam mo ba sa Bible, pag-uusapan natin in detail. Saan ba kinuha yung sinasabi ni Pastor na pag nagkaroon ng tithes and offering, binibigay sa mga worshipers? Yung mga nasa music ministry. Ano yung ibibigay mo sa workers, sa mga soul winners? Bibigay mo yun. Yung malalayo ang pamasahe, bibigyan mong pamasahe. Saan ba makikita yon? Sa Book of Deuteronomy, sa Book of Leviticus, sa Book of Exodus. Pero saan ba galing ang tithe? Mayroong magsasalita sa inyong churches. Ang po, pang Old Testament lang yan. Para sa kautusan ni Moses ng mga panahon. Pero dahil New Testament na, wala na, hindi po totoo yun. Kasi ang tithing nagsimula pa panahon pa ni Abraham. Wala pa si Moses, hindi pa pinapanganak si Moses. Pinapractice na. Tingnan mo yung Genesis muna, balik ka. Genesis 14:20. Kahapyaw lang to mga kapatid Prepare nyo yung heart nyo, huwag kang manghinayan.
Yung mga binibigay nyo, iba rin ang nakikinabang, hindi lang ako. Baka akala nyo lang yun. Sa demonyo yun. O, tingnan nyo. Kanina nagbigay. Hindi ako nagmumura. Tingnan ninyo. Kasi pag mabilis, tingnan nyo. Parang nagmumura eh, no? Okay. So, tingnan nyo. Verse 20. Basa. At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi. Abram yan. Ulit. Tagalog, Abraham. At binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Oh. Dahil uso ang gera noon, nakipagdigmaan si Abraham. Warrior yan. Prophet pa. Natalo nila yung kaaway nila na mga hari. Kakampi pa niya yung hari ng Sodom and Gomorrah noon. Sodom ngayon. Nung panahon na yun, noon, magkakampi sila. Ngayon, gusto ni Sodom, yung hari ng Sodom, si Chedorlaomer, gusto niyang kunin yung mga bata ni Abraham. Bibigyan kita ng kayamanan. Kinikwento ko lang sa inyo. Kaya bigay mo sa akin yung mga kawal mo. Bibigyan kita pera. Pero sabi ni Abraham, hindi. Sa mga nasamsam ko, ibibigay ko sa mga tao ko. Pero yung ikapo, ibibigay ko sa Panginoon. Ang kausap niya dyan, si Melchizedek. Verse 19 nga. 19. Low. Taas mo. 18. Tingnan nyo. Pareho-pareho ni Christ. Hindi pa nagsasalaman si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa laman. Di ba? Tingnan nyo yung verse 18. And Melchizedek, the king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High. He is the priest of the Most High. At si Melchizedek, na hari ng Salem, hindi Salem bed kasi may brand, Salem bed. Siya ibig sabihin ng Salem, o Salem sa Tagalog. Di ba may nakikita kayong brand, Salem bed? Ibig sabihin niyang rest, comfort, sa Hebrew. Kaya Salem bed, comfort bed. Di ba? Okay ba? May natutunan ba kayo English? At si Melchizedek, na hari ng Salem, ay naglabas. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Naglabas. Kaya walang lalabas dito na hindi pinagpala. Amen. Kaya nga tayo prayer, ulitin ko. Prayer and breakthroughs fellowship. Magkakaroon tayo ng Wednesday fellowship. Kaya makinig kayo Hindi na prayer meeting, prayer worship. Puro gabi na lang tayo sa Wednesday. Ayan naglabas ng tinapay at alak. At siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. High priest. Kanino niya binigay sino yung nagbigay ng bread and wine? Nakikinig. Magtapatan nga tayo. Alam nyo, kahit maganda kayo mag-praise and worship, kung hindi kayo nagsasaliksik, nakikinig sa salita ng Diyos, hawak kayo ng demonyo. Salita ng Diyos yan, hindi ko naman salita yan eh. Nagtatanong ako, wala sumasagot. Wala naman kayo pasok bukas. Diba insulto sa Diyos yan? At si Melchizedek, na hari ng Salem, ay naglabas ng tinapay at alak. At siya'y, kataas-taasang pare ng kataas-taasang Diyos. Sino ang naglalabas ng tinapay at alak? Melchizedek. Noong kapanahon na ni Kristo, sino yung naglabas ng alak at saka tinapay? Panahon ni Kristo, sino naglabas ng tinapay at alak? Di si Jesus. Di ba yung kanyang mga apostol? Kanyang mga alagad? Naalala niyo yon? Binabasa niyo, hindi niyo iniintindi. Hindi naman kailangan lahat memorize lang kailangan unawain, mga kapatid. Yung tinapay, sa atin, sino nagbibigay ng tinapay at alak? Hindi, sa atin, kako. Mga magulang.
Hindi nag-iisip. Ayun nga yung topic eh. Sino? Yung pastor nyo. Yun ang high priest. Same pattern. Si Melchizedek, tinapay at alak. Diyan ako maiinis pag hindi kayo nakikinig, papatalo kayo sa demonyo. Ang tinapay at alak, hindi lang sa pera, hindi lang sa nakakain. The spiritual bread, bread from heaven, si Christ yun eh. Yung alak, yan yung dugo ni Kristo. Oh, ayan oh, and Melchizedek, the king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Oh. Malinaw pa o malabo? O iba yung iniisip nyo? Malinaw na po. Si Melchizedek ang hari ng Salem at naglabas ng tinapay at alak at siya'y saserdote ng kataas-taasang Diyos. Same pattern sa last supper, sa communion natin. Ang pastor nyo tatayo, ano sabi? Ito ang tinapay ng katawan ng Kristo na inalay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan. Ito ang dugo ng bagong tipan at lumang tipan. Oh. Di ba pattern ni Jesus Christ? Melchizedek din. Alam niyo ba na si Melchizedek may description sa Hebrews chapter 7 yan. Oh, verse 19, tingnan mo ano ginawa ni Melchizedek kay Abraham. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain ni Abram ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. Oh, ano ginagawa ng pastor nyo? Pag nagko-communion tayo, bine-bless ko kayo. Bless. Pero pag hindi tama ang isip, hindi tama ang damdamin, hindi pa tama ang atensyon, wala sa loob, useless, kahit i-bless ko kayo, hindi kayo mabe-bless. Kaya importante yan, kahit sa Old Testament pa lang, pinapractice ni Abraham. Hindi si Moses, si Abraham pa. Eh, sino ba si Abraham? Amahin ng mga Muslim. Si Ismael. Naanak niya kay Hagar, si Ismael. Hindi nyo napansin, saan tumatakbo ang mga bunso? Sa panganay. Oh. Kaya huwag kayong magmamalaki mga bunso. Huwag din kayong mamaliit sa mga bunso. Kikinig ba kayo? Amen. Ako ngayon yung panganay dahil ako yung pastor. Oh. Buti kung impostor ako. Yung mga pinapractice natin, oh, pati tithing. Akala nila, gawa-gawa ko lang. Oh, sige, verse 20. Oh, ano sabi ni Melchizedek? Kaya yung blessing ni Abraham, tayo yung bagong Israel, actually hindi naman tayo Israelite pero nakadugtong tayo dahil sa blessing na pinangako ng Diyos kay Abraham. Kasi tayo ay naging connected do sa blessing ni Abraham. Take note, material blessing ang pinag-uusapan dyan, hindi lang spiritual. Ano ba mga kalaban natin? Mga naninira, mga nangmamata sa'yo, yung mga namimintas sa'yo. Oh. Tao. Ano pa? Demonyo, mga espiritu. Ano pa? Kagipitan. Yan ang sikreto, tithing. Na hindi nakita ng anak ko. Ako kasi naintindihan ko yung anak ko eh. Pero hindi niya ako naintindihan. Oh. Gusto niyang bumulusok ang blessing? Tingnan nyo, kahit wala na akong pera, nagtatithe pa ako, naubos yung pera ko pag sa tithe. O, pero tignan mo, nagkasakit ako. Sabi ko, Lord, baka magkasakit ako, may stroke ako. Eh, naalala ko, nga pala yung tithe ko. Binigay ko yung tithe ko kay Bishop. Pinadala ko, Gcash. Nanalangin ako. Kinlaim ko yung Malakay 3:10. Ano nangyari sa akin? Yung troponin. Ang troponin ay enzyme o hormone o dugo o protina na lumalabas sa ugat pag na-stroke ka. Ang ugat yung malaking ugat ng puso, yung aorta, yung mas maliit ng konti, yung artery, parang pipe, pag merong sumisipol na protein, pwede ko ikamatay.
Ang troponin ko nung ako'y na-stroke, 18 to 19,000. Pero nung dito, nahilo ko, kala ko stroke, nung nag-ikapo ko, saan ka nakakita? Dapat triple bypass. Namangha yung mga taga-ER. Ayaw lang nila magsalita. Yung troponin ko, negligible. Nasa 8 or 9. Hindi 9. Ha? 8.1. 8.1 is nothing to 18,000. 19,000 nung inatakot ko. Nagbasa ako, nag-google ako eh. Oh, alam nga magsalita ako, walang Google. Oh. O, isipin nyo yung nagawa nung type. Kanya yun eh. Amen. Kung hindi, magnanakaw. Ito, paano naman ako? Si isa, nakasimangot. Wala naman ako maibigay. Oo. Ano, nagbigay ako, nag-type ba kayo? Amen. Nag-type ka ba? Mindful yung mga yan pa. Hindi ko naman sinabing hindi eh. Sabi ko, nag-type ba kayo? Amen. Kasi yun ang batayan. O, sige pa, 21. O, tingnan nyo ha, sinuhulan pa siya ni Sodom. Bibigyan siya ng pera. Ano ginawa ni Abraham sa gera? Yung samsam. Basa. Sige, 21-22. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi na Abram sa hari ng Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at ng lupa. Tingnan nyo. Nagtaas ng kamay. Di ba sa korte? So, help me God. May ganon. Sabi ni Lagman, ay kahit marinig ng mga buwis na politiko yan. Buti si Congressman Marcoleta ang sumagot. Wala raw sa Biblia yung help me God. Eh, unggoy yun. Sorry unggoy yun si Lagman. Komunista yun eh. Supporter naman komunista. Hindi naniniwala, hindi nagbabasa ng Biblia. O ayan lang, sample, hindi ro binanggit. Verse 22 ng Genesis 14. Nagtaas ako ng aking kamay. So help me God, kumbaga sa korte, sa Panginoon Diyos, nakatas na may-ari ng langit at lupa. Sino si Lagman? Hindi ako nag-aano ng politika. Kasi daw, tanggalin daw yun sa Constitution yung, sa korte yung, so help me God. Tapos may hawak na Bible. Di ba katarantaduhan yun? Hindi nagbabasa ng Biblia. Unggoy eh. Verse 23. Tingnan nyo kung tama sinabi ko. Hindi ako nag-interpret niyan. Bible ang sabi, sinusumpa, basa, Isinumpa kung hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panalin ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo. Baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abram. Amen ba? Amen. Hindi siya sinuhulan, hindi umubra. Kaya ang offering, huwag niyong dadayain. Yung type, pag sinabi ni Lord, Vic, pera ko, 100. Vic, ibigay mo yung 50 pesos sa akin. Siyempre sabi ko, Lord, pambili ko ng siopaw. Kunyari lang. Huwag mong kontrahin, bigay mo yung 50 kahit na ano. Sige, hindi na ako kakain siopaw. Pag uwi ko na lang, kakain na ako ng tanghalian. Sino pinagpala? Kala nila yung nakikita lang nila yung pera nila. Pagkakain, ang damot pa. Lord, ganyan. Pag ganyan ang kamay mo, kaya nga daw sabi nila, hindi ako yumaman. Tapos ang dami ko utang. Aminin ko talaga sa inyo, maraming hindi alam si Del sa akin. Marami ako, kahit wala akong barkada, kahit hindi ko barkada, marami akong tinulungan, iniwan ako sa laot. Pero ano ginawa ko? Nang hinayan ako? Hindi. Dahil nung may utang din ako, tingnan mo, walang na may measure sa akin. Tapos hinihiling na yung bayaran yung utang unti-unti. Hindi ba biyaya ng Diyos yan? Amen. Kuminsan huwag nyo titingnan yung nakikita mo kagad. Kaya galit na galit ako doon sa salitang, kasi puro kayo prayer wala kayo. Kayabangan yun, kapatid. Si Abraham nga, warrior, narinig mo ba nagyabang? Binless siya nung pastor niya, si Melchizedek. Binless yung mga apostol ni Jesus Christ, ang dakilang pastor. Higit pa kay Melchizedek. Tingnan niyo yung Hebrews chapter 7. Kung naalala ko pa. New Testament, Old Testament yan Genesis.
Kasi sabi nila, hindi na raw uso ang type. Dati hindi ko alam yun eh. Nag-research ako, parang mali yata yung nakita ko. Sige. 7 po. Chapter, verse 1. Hebrews chapter 7. Basahin mo. Verse 1. Tingnan nyo ang description niya kay Melchizedek. Tingnan nyo. Sapagkat itong... Excuse me, sandali. Ganito yan. Bakit, Pastor, bakit lagi palipat-lipat? May Hebrews, the New Testament, Genesis. Paano ba in-interpret yung Old Testament nung panahon nila Pablo? Ayan na. Yung iba, rightly dividing the word of truth. Yung iba kasi makakita lang ng verse, yun na. Kailangan, pag nakakuha ka ng isang verse, tugma sa lahat ng verses sa Bible. Kabuuan, katuruan. Hindi yung tingi-tingi na katuruan. Amen ba? Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Kaya sabi niya dito, verse 1, sabi, tingnan nyo. Sapagkat itong... Alam mo yung malakas lang ang boses ko para mabingi ang demonyo. Yan. Sige. Verse 1, sige. Sapagkat itong si Melchizedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Nakita niyo? Di ba? English. For this Melchizedek, king of Salem, the priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter. Pagkagaling ng pagpatay niya sa mga kalaban of the kings. Kasi marami na kalaban si Abraham nun eh. Inaagaw nila yung lugar ni Abraham. Particularly the Philistines. Verse 2. To whom Abraham gave. Tingnan nyo. Gave a 10th part. Hindi sinabing buo. Hindi swapang ang Diyos natin na hindi nyo kaya ibigay yung dapat sa Kanya. Amen. Mas swapang pa ang ibang politiko. Hindi makontento sa 10. Ikapo. Hindi mo bite ng Diyos, no? 10%? Ikasampung bahagi. Kasampung bahagi lang. Out of your 10 daliri. Kunyari, puro tupa. Makinig kayo. Ito tupa o lamb. 10% ang 10 lamb sa Panginoon. Ganun ba kaga? Hindi naman sinabi ni Lord, 50% ng ari-ari mo akin. Hello? Amen. Amen. Tapos manghihinayang ka. Kaya sabi rin sa verse 2, to whom Abraham gave a 10th part of all, first being interpreted king of righteousness. After that, the king of Salem, which is the king of peace. Pakiyan mo nga yung camera, kapatid, yun. Okay lang po. Okay na? Apo. Okay. Hindi, para makita ng verse ng mga nakikinig. Hindi, tama, para umattend sila sa worship. Pag-worship na to, no? Na siya namang, sige, basa. Na siya namang binahagian ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat, na kung sasaysayin, una-una, at siya'y hari ng katuwiran. Sino yung hari ng katwiran? Abraham. Si Melchizedek? Melchizedek pala. Sorry po. Ikin kayo eh. Ano pa sabi? At saka hari naman sa Salem na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan. Sino lang yung katapat na king of peace na yun? Di si Jesus Christ. Hello? Bakit? Without father and mother, may father ba si Jesus Christ? Wala. Ama niya nasa langit. Si Joseph, ampun lang siya ni Joseph. Si Mary, nanay niya. Para magkaroon ng laman. Para magkaroon ng flesh. Maging baby. Genuine man. Kasi pag hindi wala siyang flesh, paano mo siya ipapako sa krus? Tama. Diyos yun. Ayan dinescribe na hanggang verse 4. Ayan without father, without mother, without descent. Kaya hindi mo masabi kung sino si Melchizedek. Pero hindi yan ang importante. Importante, nag-type, nagbigay ng 10 bahagi. 10%, 10th. Words na ginagamit dyan, tithes, T-I-T-H-E-S, is a old English Elizabethan word. In modern English, 10th, T-E-T-H. Now, verse 4, ito na ngayon.
Now, consider this man to whom that is, the patriarch Abraham gave the tenth of the spoil. Nilay-nilayin nga ninyong gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan, si Melchizedek yun na patriarka ng ikasampung bahagi, ang pinakamagagaling na samsam. Hindi retaso, pinakamagagaling na samsam. May yung pagka-translate niya, ang ganda Kaya yung topic natin later yan, isa yan sa form of prayer ang tithing, hindi para perahan kayo, para i-bless kayo. Amen. Malakay chapter 3, pakitingnan mo nga. Verse 2. May natutunan ba kayo? Amen. Amen. Ha? Hindi lang pera yan, baka akala nyo. Nag-ikapo ka na pala Alam mo kung bakit? Ay, nagpunta ka rito Offering yun. Ito si Carl Mauta. Bawa, binigyan. Sahe. Hindi niya bibigay lahat. Pero naghahanda siya mag-offering. Palihim pa yan. Ibibigay sa akin. Meron siya offering. Meron siya tithe. Kukuha siya dun sa naiipon niya kung meron sa kanya. Hindi naman sinabi akin na lahat Yung offering, pwede kayo magdesisyon. Yung tithe, talagang kung ano yung nakuha mo yun sa Panginoon. Kahit ako, hindi pwede umangal doon. Akala nyo ba pag nagpe-pension ako, di ako nagtatithe? Matik yun. Kahit sabihin may utang ako, hindi katwira yun. Tingnan naman, pag nag-pray ako para sa anak ko, ang bilis. Pag nag-pray ako para sa sarili ko, wala. Negative ang troponin ko, di big sabihin, magaling na yung puso ko. Amen. Amen. Totoo yun. May result nakita ko Amen ba? Gusto nyo, exam nyo, maganda. Nag-aaral ka para hindi ka mapakali. Pag nag-lay-hands ako dahil nagtatight kayo, ikaw mismo, umiiyak. Sabi ng Lord, saka i-lay-hands. Tingnan mo, sandali lang. 94. Di ba? Buti sana kung science fiction yan. Mga kapatid, hindi mapapaliwanag ng mga Bible scholar yan na hindi naniniwala sa May tithe. faithful dyan sa tithes. Hindi ko nasasabihin ko sino. Nag-exam sila pa sa buong section nila. Sila nga nakapasa. Amen. Di ba? Di ba, Isa? Ano? Tapos tahimik, hindi nagyayabang. Di ba? Yun ang gusto ko marinig. Tahimik lang. Amen nga Amen. Malalaman ko naman kahit na hindi ka pa nagkukwento. Hindi pa kayo nagkikwento, alam ko na. Doon ka magtataka, paano ko nalalaman. Nakakatuwa lang talaga ang Lord. Kaya mga kapatid, kaya ako tinuro ang tithing, ituro nyo sa iba yan. Totoo. Para ma-bless sila. Ito ang sikreto pagdating sa physical level. Ano ibig sabihin ko ng physical level? Physical, temporal blessings. Biro mo, hindi ka na maghihirap sa impyerno dahil naligtas ka na, di ba? Dito naman, sa mga pangangailangan mo, sakit, karamdaman, financial, nariyaan, tingnan nyo sabi, tsaka suporta sa gawain yan. Kala nyo ba sinusolo ko yung pera? Hindi din Pag sinolo ko yan, patay ka, mami. Kaya ako, mayroon ako, pag gumastos ako, lagi may katapat yan. Hindi mo napapansin? Merong katapat yan pag mayroon nagamit mo, bayaran mo kagad. Kasi pag hindi mo binayaran, pan-tight mo, patay kang bata ka. Hindi ka na makakapag-tight. Binawasan mo ako, binabayaran ko kagad. Yun ang hala niya, wala akong pera pag gano'n. Ako yung secretary, tagalista. Bring ye, basa. Dalhin ninyo. Malakay, ba't chapter umalis ka? 3, verse 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Take note, yung salitang isang pagpapala. Tapos hindi magkasya, walang sapat na silid. Kasi ganito yon. Akala ng iba, ang tithing ay puro agricultural products lang. Paano kung wala kang farm? O kaya malayo yung lugar. Sinabi ng Lord, di ba kahit sa Katoliko meron yung tinatawag na
Pumunta kayo sa Manawag, di ba ganon? Ang layo-layo. Alam naman, dali mo yung kambing sa Manawag. Kung ano yung halaga ng kambing, kailangan yung pera no, meron ka. Doon na lang tayo bumili ng kambing. Kunyari lang. Doon na lang tayo bumili ng tupa. In the form of money. Yung gano'n. Yun, ituturo natin next meeting kasi hahaba yung natin topic. Sa mga kapatid, dito muna tayo magano. Ito yan, ihuhulog. Sige, tuloy. Ang bagay na ito, sige. At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun. Dapat, bagsak ako, ganito. Sample pa lang yan, ha? Ano binigay ni Lord sa'yo? Naranasan mo yun. Pero kung hindi ka nag-iikapo, kahit magpa-pray kayo sa akin, mahirap eh. Yung mga mahirap na sakit, nag-ikapo. Alam mo ba, nung nagkasakit ka, nag-ikapo ako kay Bishop noon. Di mo alam. Lord, balato mo sa akin. Mami, sinagot na, sabi ko dito. Tingnan mo, buhay ka. Amen. Sabi pa ni tatay, wala na. Umiyak-iyak pa sa isang tabi si tatay mo. Sabi ko, tay, wala pa ako sinabing hindi nagkatotoo, magiging okay. Sabi ng Panginoon. Yung pinakita sa kanya, buhay. Tapos minsan bago nakabitaw sa bisyo, tatago, nagsisigaw. Nakikita ko sa gabi. Pinag-pray ko. Kaya mga kapatid mo, biruin niya, ikapo na yan. Tingnan mo, ano mangyayari? Sagad na natin, yan ang resulta ng prayer. Verse 11. Sige, basa. Aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi siya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa. Example, pag-aaral. Bunga raw. Di ba parang sakahan? Hindi, I will not destroy the fruits of your ground. Ano ba ang fruits ng mag-aaral? Pumasa, may grade. May grades. Di ba? Pumasa, may grade. Tapos, ano pa? Yung salitang malas, nawawala. Bakit? Sasawayin nga niya mananakmal Yung lagi kang said na said, laging buwisit yung buhay mo, lagi na minamalas, lagi ka irritable, lagi mag-ikapo ka. Ayan nangako ang Diyos Ayan at aking sasawayin ang mananakmal dahil kanino? Dahil doon sa mananakmal? Hindi. Dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang bunga ng inyong lupa. Ba't tayo rito hindi tayo nananakawan? Ba't dito hindi tayo nasusunugan? Ba't dito pag may increase ng rent, nakakahabol yung mga asawa niyo? Kaya lang, turuan niyo si Michael mag-ikapo, pero hindi biglayin. Malaki yon sa una ang tingin niya. Pero tingin mo ang balik. Wala lang kayo. Kasi, pag nag-ikapo kayo sa akin, sa tingin niyo, hindi ako obligadong ipag-pray kayo. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Hindi, sagutin niyo. Pag kayo nag-iikapo, sa tingin niyo, hindi ako obligadong ipag-pray kayo. Automatic na yun, Pastor. Matik. Palala mo. Ganun namang sagot kayo sa topic. Hindi naman kailangan memorize niya, intindihin mo. Ang sikreto ng pag-aaral, unawain mo muna bago ka mag-memorize. Yung iba na hindi. Basang-basa, hindi naman nakaintindihan. Tinagalog na lang. And I will rebuke the devourer for your sakes. Alang-alang sa inyo. And he shall not destroy the fruits of your ground. Hindi niya sisirain ang mga bunga ng iyong lupain. Neither your vine cast her fruit before the time of the na hindi mahuhulog ang bunga bago sa kapanahunan niya. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, saith the Lord of hosts. Ang Lord hindi na nag-iisang makapangyarihan yan. Mayroon din siyang army. Uutusan niya yan. Yung mga army niya, yung mga angels, hindi naman gagalaw yan. Kaya pansin niyo, pag nagpe-pray ako, pinalakasan ko yung boses. Kasi hindi naman all-knowing yung mga anghel Kumukuha lang yun ng instruction sa Panginoon. Kaya sa Panginoon tayo nagdadasal, hindi sa mga anghel. Para maluwalhati ang Panginoon, hindi yung mga anghel. Kasi pag anghel ang tinutok mo, anghel ka rin. Anghel. Ang impyerno. Nasa iyo. Kaya wala ka nakapokus sa Lord.
Kaya mga kapatid, yung topic na yan, napaka-importante niyan. Ngayon, tingnan mo sa verse 2. Or verse 2 first. Verse 3. Wala. Tingnan mo, hanapin mo. Verse 4. Ayan o. Yan ang problema ng mga hindi nagtatype. Tingnan mo, verse 5. Verse 6. Oh, sino may sabi, wala na ang tithing, oh. Sabi, the Lord is... Ayan, sino yung verse 6? Sige. Sapagkat Ako, ang Panginoon, ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. oh, may Israel pa ba ngayon hanggang ngayon? Halos araw-araw naggegera. Wala pa kasi yung Armageddon eh. Oh, wala pa yung Gog and Magog sa prophecy. Pero pag nagsalita ang Diyos at lumapit ang Israel sa Diyos, hindi sila napapahamak. Pero tuwing nire-reject nila ang Diyos, gaya ng ginawa nila, dinuraan nila sa Jesus, pinapako nila. Oh, ano sabi niya, verse 6, English? For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Ulitin mo, palitan mo yung salitang Jacob, Israel. Sige, tuloy. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Israel are not consumed. O, kaya hindi nawawalang lahi ng Israel. Ang lit-lit na bansa, pero napakayaman. Ang mga namatay na Hudyo, yun yung mga kumapit sa kayamanan. Yung mga taong natira, yung remnants of Israel, hanggang May 1948, tapos yung constitution niya, June 1968. Yung constitution ng Israel as a state. No, naging bansa. Oh, tingnan nyo, natupad. Kasi sabi niya, I am the Lord, I change not. Therefore, sons of Israel are not consumed. Kita nyo? Oh, ngayon, yung tithe, ganun din. Sige, tuloy mo, verse 8. Ayan, ito ang question. Makinig kayo, ha? Gusto ko, iniintindi nyo kasi pag nagtanong ako, gusto ko naintindihan nyo. Hindi yung daldal. Ito ang maganda dito sa Bible study natin. Pwede ka magtanong. English, will a man rob God? Yet, you all rob me. But you say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. O, hindi kami magnanakaw. Oh, ano sabi niya? Verse 8, nagnakawan? Sige. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Yung mga handog, kayo magdedesisyon nun kung ano ilalagay ni Lord sa puso nyo magbigay. Pero yung 10, kung ano yung gross, hindi net ha, gross, doon mo kukunin yung 10. Parang si Toyang, nung may trabaho, kahit papano, nag-iikapo din yan. Tingnan nyo, pag meron naman yan, nag-iikapo din yan eh. Kasi alam niya yung power ng 10. Hindi siya ma-aksidente. Hindi siya maluloko. Hindi siya magugulangan sa trabaho. Kahit nung nag-resign na siya. Bakit? Binibigyan ng wisdom ni Lord protection eh. Sasawayin ko ang mananakpal. Yung malas, yung mga malas sa buhay mo, mawawala. May kalooban ng Lord, iba eh. Minsan, alam mo yung, dapat ganito, dapat. Tanggalin ni Lord yan. Ang ilalagay niya, yung gusto niya. Pero wala kang lungkot. Payayamanin ka, pero walang problema. Magiging masaya. Karamihan ng yumayaman, tapos puro problema, minsan magpapahiram, hindi makatulog, sisingiling ka, yung bibiglain ka, gusto bayaran ng buo. Yan yung mga taong hindi makatulog sa pera. Hindi sa Diyos yan. Pero pag ang tao, pinahiram ka, hinuhulugan, hindi ka sinisingil ng buo, gusto, para mabayaran mo yung buo,
titingi-tingi, pumapayag dahil alam naman yung sitwasyon mo, sa Diyos galing yon mga kapatid. Pero yung nagpapautang tapos gusto bayaran buo, sa demonyo yun. Ibig sabihin, hindi ka pa dun sa spiritual level ng pagtulong. Di ba? Amen. Oh. Kaya, importante sa isang tao na magbigay kayo ikapo. Pati yung naniningil sa inyo, susuwayin ng Diyos yan. Hindi ko naman kayo tinuturuan ng mandaya sa Diyos, yung mandaya sa ibang tao. Pero minsan ganun wala kang mga may bayad. Sisingilin mo pa o kaya, ikaw nagpautang, sisingilin mo pa yung tao. May Ano patong, singilin? may Kaya patong mo. pa. May interest pa, hindi ka naman bangko. Usury. Kaya ang sikreto sa utang, alam nyo kung ano? Marami nagpapatotoo niyan. Ikapo. Sikreto rin sa kasaganahan, lagi may natitira, mag-ikapo ka. Yes. Yan ang testament. Tsaka ako, pag humihingi ako, tapos yung dadamutan ako, yung heheram ako, tapos dadamutan ako, tingnan mo nangyayari. Laging kapos. Pero pag ako humingi, tapos buka lang kalooban mo. Pag ako naman ang meron, at lumapit ka, tingnan mo naman, sobra-sobra. Kasi wala naman sa akin ng pera talaga. Kung tutusan. Kaya kayo dyan, yung mga pinagbigyan ako, pinagpapala lalo Oh. Kasi, lingkod ng Diyos ang binigyan mo Hindi asawa mo. Lingkod ng Diyos. Hindi boyfriend mo. Kung hindi yung lingkod ng Diyos. Huwag kayo tutuyong kagad dun sa ibang na hindi mo dinadaan sa akin. Walang bunga Kasi ang purpose natin, para dumaan, mapag-pray. Diba? Pipiliin nyo ang kaibigan nyo. Pag ang kaibigan nyo mahilig sa salita ng Diyos, tapos marunong makisama, hindi makisama, dalhin nyo rito. Kung talagang mahal nyo kaibigan nyo, dalhin nyo rito sa gawain. Kung problema nyo yung pamasahe, ako magbibigay ng pamasahe. Siguro din nyo lang a-attend dito. Walang problema. Hindi ko naman kayo sisingilin Kasi kapatid, masaya ako pag nakikita ko nagtitipon-tipon tayo for the Lord. Amen. Amen. Hindi kala nyo ba yung gusto ko yung hindi marami? Siyempre gusto ko dumami tayo katulad ng mga ibang churches ng Sagip Kalinga. Pero huwag niyong pilitin. Bayaan mo ang Diyos magparami. Hindi naman ako. Amen ba? Amen. Ang mission ninyo, alam nyo kung ano? Gawain dito. Kunyari ikaw, taga San Jose ka. Gusto mo maabot ang mga mahal sa buhay. Sabihin mo sa akin, kami pupunta doon. Pupuntahan ka namin, wala kang gagastusin. Kahit pagkain, merienda, ang isipin. Baka kami pa magpa-merienda. Nagets nyo? Dadalhin ko yung worship team doon. Hindi ka marunong magsalita. Ano ang mission natin? Iba pa yung mission ng main Siyempre, baby church niya to. Di ba ang ganda? Mahal, may papakilala ko sa inyo, yung tito ko, pastor. Pero hindi kayo dadalhin sa reliyon nun. Magtuturo ng kung gusto nyo, ng GRMC, parang seminar. Di ba? Ano ba tawag nito? GMRC. Good right. Di ba? Pero Bible. Ganyan kami sa Ano ang pinakamagandang counselor? Yung secular o yung salita ng Diyos? salita ng Diyos. Salita ng Diyos, scientific, historical, proven na. Maraming naninira sa Biblia pero hindi nila mawasak pa. The most widely published book in the world is in literature, the Bible. Bible. Huwag niyong ma-underestimate ang salita ng Diyos. Diyos yung nagsalita, si Jesus yan In a written form, si Jesus yan Na-bless ba kayo? Amen. Amen. Kaya lahat ng prayer natin nabe-bless kasi nga naka-base sa Biblia. Amen. Pag Biblia, Diyos ang nagsasalita. Pag tayo nagsasalita, pati yung sasabihin mo, malalaman mo kung mali. Bakit? Nasa Bible Ang Holy Spirit kikilos sa'yo pag nag-aaral ka ng Biblia. Hindi mo naman mamamaster ang Biblia kasi salita ng Diyos yan. Kaya lang, pag tinuon mo, mahalin yung salita ng Diyos, tingnan nyo, tatalas ang unawa. Ganun ang sikreto. Kaya yung iba nahihirapan, minamalit yung Biblia. Akala nila, alam na nila yung Biblia.
Sige, pagbasahin mo, paliwanag. Hirap na hirap, kahit abogado pa. Kasi hindi Kristiyano. Walang Holy Spirit na talagang totoong magtuturo. Pero kung, halimbawa, nagmamagaling na, Biblia ang pinakamahirap pag-aralan, mga kapatid. Yan ang pinakamahirap pag-aralan. Pag wala ang Holy Spirit sa'yo, pag hindi ka willing, wala kang pagpapala. Wala kang... Kaya minsan yung activity natin, hindi masama. Mag-outing kayo, magpunta kayo kung ano-anong activities nyo, pero huwag nyo naman pabayaan ng pagsamba. Amen. Halimbawa, bala ko, mag-outing tayo, swimming, tapos araw ng linggo, di ba, insulto sa mission. Gawin mo na ng Sabado, o Biyernes, o yung Sunday, huwag mong pababayaan. Tsaka pag alam mo may 7 palabras, umattend ka na. Kasi napakahalaga po niyan eh. Ay, alam ko na yan. Yun yung 7 last words. Are you sure? Ang dami ko narinig na pastor, yung mga tinuturo ko dito na galing sa Biblia, hindi pa na-i-preach eh. Oh. Pansinin nyo, hindi ako kumukuha ng mga, di ba pag nag-share ako, hindi ko sinishare yung mga ibang grupo pag nagpipreach. Eh kasi puro ganun lang eh, wala naman sa Biblia eh. Pansinin nyo. Di ba? Oh. Maging mabait kayo sa mga magulang nyo, puro ganun. Tama, mali. Amen. Pero tingnan mo, sa Biblia, hanapin mo, wala. Opinion lang. Kailangan galing sa Biblia. Ang panalangin natin dapat nakabase sa Bible. Amen. Kaya pansinin nyo ito ha, pag kayo nagpe-pray, magbigay kayo ng hain sa Panginoon. Ano yung hain, pastor? Oh, ano ba ginagawa natin? Praise, worship, thanksgiving. Kaya tayo nandito. Minsan hindi mo kaya mag-pray sa bahay nyo. Aminin nyo. Napupunta sa Facebook, sa TikTok. Tapos Wednesday, hirap na hirap pumunta rito. Di ba? Nakakalungkot, di ba? Diyos naman yung pinunta mo rito eh. Ano lang ako, assistant lang ako ni Lord. Chimuy lang ako ni Lord. No? Amen ba? Amen. Oh. Tapos pag may problema, lalapit-lapit tayo sa Lord. Pero pag iniinyayahan tayo, ay, meron tayong Sunday worship. Oh. Hirap na hirap. Di ba? Tama? Amen. Kaya ikaw hindi ka malayo sa pag-ahon sa kahirapan. Huwag kang bibitaw. Sabihan mo si Juanita tsaka si Julia. Hindi porket wala tayong kakainin, hindi ka napupunta. Oh. Mag-church, pagka lang may yung iba dyan, no, hindi ko nabanggit yung negative yun. Mag-church tayo, wag lang yung dahil may kailangan tayo. Mag-church tayo dahil gusto natin ma-bless mula sa Diyos. Hindi lang naman pera. Lahat tayo nangangailangan ng pera kahit yung church natin eh. Pero tingnan mo, nakakaahon pa rin tayo mag-worship. Amen. Oh, hindi pa ba blessing? Ay, ibang pastor, walang tumutulong na anak. Sabi ko nga kay Mrs. nung isang araw, pinag-usapan namin. Binibless ko yung anak ko eh. Alam mo, buti ang anak ko may faith sa Panginoon. Tinutuloy niya dito para may church tayo. Ibang pastor, walang support. No? Sa member may support. Tapos, walang sariling bahay. Kahit may bahay, wala namang makain. Pait-pait nung anak. Oh. Tapos kami, tatamarin pa tayo sa gawain. Napaka-ano naman natin, manhihirap. Amen? Amen. Oh. Pakita ko si mama mo. Kaya tinignan ni Masi kasi. Baka may tao. Mama, tayo. Kaya mga kapatid, wala namang pasok bukas. Kamo nga ganyan. Ngayon, ito ngayon ang gagawin natin. Magpe-pray si Del. Pag-pray mo na lahat. Ha? Yes, Pastor. Tapos, iikot pagkatapos mo. Oo. Para hindi mo, abangan nyo ha, pag hindi nyo nabanggit, kayo na magdasal. Naintindihan nyo ako? Nakikinig ka? Amen. Sige. Ganun gagawin natin. Carla, pag hindi nyo nabanggit. Pero pagka masyadong personal, maselang, huwag mong banggitin yung Unspoken. unspoken prayer request. Good. Kikinig din sa wakas. Okay, go. Excuse me. Hindi ako.
Kakanta siya. Oh, Mike Enriquez. Sige. Dito ka na, Carl. Umupo ka dito. Huwag ka na tayo ng tayo dyan. Gusto nyo tumayo tayo? Hindi. Sa praise and worship, tayo. Go! Kanta muna tayo. Kung ano. Ingatan mo, baka mabagsak kay Iya yan. Ayaw mag-close up eh. Yan na lang. Amen. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng hamad, at wagas mo magsinta. Habang walang Sabayan niyo. masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aming karamihan. Ilibig mo ako nang di kayang kumpasan. Ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Tuloy-tuloy lang ang awit, Panginoon. Meron dito, Lord, na gusto magkaroon ng anak. O kaya, maaari siyang buntis na ngayon. Bigay mo ang kanyang hinihingi. Nanonood siya ngayon, alam ko, Panginoon. Tuloy-tuloy na yung anak mong yan. Magkaka-baby ka rin. Tanda mo yung sinabi ko. Matutuloy ang baby mo yan. Lord, wala pa ako sinabing hindi nagkatotoo. Nasaksihan ng buong church yan dito sa Amparo Village, Caloocan Chapter. Lahat, Lord, magkakatotoo by faith and prophecy. Personal prophecy. Hindi ako propeta, pero yan ang bilin ng Lord. Magkakaanak ka dahil sumubaybay ka rito. Amen. At katwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa suntulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suntulang biyaya mo. Pinatunayan mo lang, Lord, ang pag-ibig mo sa amin. Namatay si Jesus para sa amin at sa mga nakikinig. Yakapin mo kami, Panginoon, bagamat kami marumi. Yakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako ng
di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katangian at kahirangan, kahit minsan binabahiran ang kaluwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. At katwiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Isa pa? Yeah, amen. Kumakat na kami, mag-pray na. Okay. Magmadali. Yes, Father God, sa gabing to, Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat, Ama, sa muling pagkikita-kita po namin sa araw nito, Lord God. Lord, pinagpe-pray ko po, Panginoon, ang mga kapatiran na nandito, Panginoon, sa oras na to. Una na po, Panginoon, ang Argonza family, Lord God, na nandito, Panginoon, si Jubel. Lord, patuloy po namin, Panginoon, na pinagpe-pray ang pamilya to, Panginoon. Lord, si Jubel po ang kanilang nakakonect sa iyo, Lord God. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, buhay ka po, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, ingatan mo po ang pamilya to, Panginoon. Si Jubel, sa mga lahat ng mga kapatid niya po, Panginoon, kagaya ng pag-aaral po namin kanina, Panginoon, na tunay, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ay buhay sa ating mga puso't isipan, Panginoon.
Lord God, bigyan po sila, Panginoon, ng takot, Panginoon, mula sa kanyang mga magulang, kung ano man po, Panginoon, ang panalangin, Jubel, Panginoon, Lord, ikaw lang po ang nakakalang, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa Palomares family, Panginoon, si Carl, Lord, ikaw lang po, Panginoon, na nakakaalam ng puso, na nasa pusong isipan po ni Carl sa oras na to. Pinapanalangin ko po ang batang to, Panginoon, na makatapos po ng pag-aaral. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Ganon din po sa kanyang mga magulang, Lord God, mga kapatid, Panginoon. At Lord God, sa kanyang personal na buhay, Panginoon, Lord, ikaw na po bahala, Panginoon, sa kanya, Panginoon. Lagi mo po siyang ingatan sa kanyang pagpunta rito at pag-uwi, Panginoon. Kung nakabike man po siya, Panginoon, lagi mo po siyang ingatan. Ganon din, Lord God, sa Reyes family, sila June, Lord God, patuloy mo po sila, Panginoon, kausapin, lalo na si June, Panginoon. Nangako po siya, na-attend po siya sa 7 Last Words by Friday, Lord God. Aasahan po namin po yun, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa Talinting family. Lord, niyuyug-yug mo na sila, Panginoon. Lord, nawa yung pagyug-yug mo sa kanilang pamilya. Lord God, makilala ka pa nila, Panginoon, na tanggalin na po nila, Panginoon, ang kanilang tigas ng puso, Panginoon, para sa iyo. Lord, si Rich, Lord, pinapanalangin ko po yung batang yun. Siya po yung nakakonect po sa iyo, Lord. Siya po yung way, Panginoon, na para yung mga magulang at mga kapatid, Panginoon, makakilala po sila sa iyo, Lord God. Ingatan mo po lagi itong batang ko, Panginoon. Huwag mo po siyang pababayaan, Lord God. Ganon din po, Panginoon. Bacola family, Lord God, na pinapangunahan ko si Brother Roger, at ni Sister Nila, si Ron, at sa lahat ng kanilang buong pamilya, Panginoon, mga anak, manugang, apo, Panginoon, lagi mo po silang iingatan, Lord God. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon, lagi mo pong ingatan si Sister Nila sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa lahat na naka-attend ng Bible study ngayon, Panginoon, na nakita mo po, Panginoon, kanina, ang dami po nila, Lord God, na kung tinapos po nila yung gawain ngayon, Lord, ikaw lang po nakakalam, Panginoon. Alam ko, lahat po nang nanood kanina, may mga gusto silang hingin sa'yo, Lord God. Ngayon pa lang po, Panginoon, Lord, ibigay mo, Panginoon, sa thy will be done, Panginoon, thy will be done. Ikaw lang po, nakikiusap lang po kami sa iyong kahabagan, Panginoon. Ikaw lang po nakakaalam sa mga taong to, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa Sebastian family, Panginoon, na kay Eko, Lord God. Lord, sa kanyang mama na nasa Canada, Panginoon, sa kanyang lolo, Panginoon, sa kanyang biological father, kay Eko po mismo, Panginoon. Lord, isustain mo po, Panginoon, ang pangangailangan, Panginoon, ni Eko, Panginoon, lalong-lalo na sa paparating na kasal, Panginoon. Lord, ingatan mo po siya. Ang pinapanalangin po namin mag-asawa ay ang makakilala siya, Panginoon, sa iyo nang lubusan, lumalim po ang relasyon niya po, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Yun po ang aming panalangin, Panginoon, kay Eko. Ganon din po ang aming anak na nasa Taguig, na si Blessed Grace, Lord God. Lagi mo po siyang ingatan, Panginoon. Nakikiusap po kami mag-asawa. Gabayan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang trabaho, kanyang kalusugan, Panginoon. Ingatan mo po lagi ang aking anak. Marami pong salamat, Ama, na lagi mo po siyang iningatan, Lord God. Marami pong salamat, Ama. Ganon din po, Panginoon, sa Bacolod family. Lord, sa oras na to, Panginoon, pinapadalangin ko po si Michael na nasa Laguna. Lord God, itinataas ko po ang aking kamay sa iyo, Panginoon. Itinataas ko po si Michael sa oras na to. Lord God, gabayan mo po siya, samahan mo po siya, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon, para po siya matapos na doon sa kanyang work at makauwi po ng maaga, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord God, ingatan mo po siya lagi doon. Yung panalangin po ng kanyang pamilya sa kanyang Panginoon, Lord, ingatan mo po si Michael, kay Mase, kay Iya, kay Isa, Panginoon.
Lord God, patuloy mo po sila, Panginoon, na paglingkuri, ingatan ko mga batang to, Panginoon, tunay, Panginoon, na sila naglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kinabukasan, Panginoon, Lord, isustain mo po ang pag-aaral po ni Iya, bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon. Ganon din po kay Isa, Lord God. Lagi mo pong ingatan. Marami pong salamat sa wisdom na binibigay mo sa mga batang to, Panginoon. Ganon din po sa aking kapatid na lalaki, Panginoon, na si JR. Kasalukuyan nagka-drive po siya, Panginoon. Lord, ingatan mo po yung kapatid ko in Jesus Christ's name. Sa kanyang magka-drive, Panginoon. Lagi mo po siya ingatan, Lord God. Lord, ganon din po sa kanyang pamilya na nasa Marikina. Sa kanyang mga anak, Panginoon, na si Nico at si Maki, isama mo na rin, Panginoon, ang kanyang asawa, Lord God. Lord, ang panalangin ng kapatid ko, makakilala po yung kanyang mag-iinak sa iyo, Lord God. Lord, sa tamang panahon, direct them, Lord God, madaliin mo na, Panginoon. Lord, alam po namin, madali na ang iyong pagbabalik, Panginoon. Nakikusap po kami na yung mga mahal po namin sa buhay, Panginoon. Gumamit na po, Panginoon, ang instrument para sila makakilala sa iyo, Panginoon. Ganon din, Lord God. Ang aking pamilya, Panginoon. Ang ministry, Panginoon, na binigay mo. Lord, tunay, Panginoon, na nasa life track kami, Panginoon, na mag-asawa. Maraming salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa aking asawa, Panginoon. Na Lord, hindi mo siya pinabayaan o siya'y nanggap kami, Lord God. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, pagsusunod talaga sa'yo. Hindi mo pinababayaan, Panginoon. Lord, turuan mo ako 100% sumunod sa'yo, Panginoon. Turuan mo ako, Lord God. Lord, ang kalusugan namin mag-asawa, Panginoon. Lord, lagi mo kami samahan sa ministry na pinigay mo sa Amparo Chapel. Ganon din po, Panginoon, sa aking puso. Lord God, patuloy mo, Panginoon, na kausapin, Panginoon, na tunay, Panginoon, na gumagamit ka sa mga tao. Para, Panginoon, hindi ko siya pumigay sa iyo, Panginoon. Huwag mo siya tutubuan, Lord. Huwag mo siya tutubuan. Kagaya ng hindi mo pagtubo sa lahat ng mga nandito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa apartment ng sinisirahan namin. Lagi mo kaming bantayan. Lahat ng sulok ng apartment na ito, Panginoon. Lagi mo kaming bantayan, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo sa bawat isa. Lord, itinapasok ko na po kung sino may gusto manalangin at nagkulang po ako, Panginoon, Lord God. Pinapasa ko na sa gusto manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na binigay nito sa bawat kasada namin, Lord, na panalangin po ni Tita Del, Lord, ikaw na po ang kumikilos, ikaw na po ang nagbibigay para sa mga pamilyang ito, Panginoon. Lord, nalangin po ang lugar para po sa Amparo Chapter. Ang inahanda niyo ang lugar, Panginoon, yung mga hinihiling po namin na tutulong po para po dito sa church na ito, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa church na ito, Panginoon. Ikaw po, igawin niyo po ang iyong makapangyarihang kamay sa church na ito, Panginoon, alam mo, Lord, sa mga bawat araw na dumarating, Panginoon, ikaw po ang kumikilos para sa church na ito, para po sa mga iyong anak, Panginoon. Noon, pinapanalangin ko rin po ang pag-aaral po ng mga kabataan. Si Ate Victoria, Kuya Carl, Ate Granny, ang iyong lingkod, Panginoon, sa kapatid ko, Lord, na si Jubel, si Juanita, si Julia, si Ronron, si
si Rich, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pag-aaral ng mga kabataan ito, Panginoon. Maraming salamat din po sa patuloy na pagbibigay ng knowledge, wisdom, Panginoon, sa amin at sa pag-sustain sa amin, Panginoon, sa tuwing kami ay pumapasok sa eskwelahan. Maraming salamat din po sa mga binigay niyong instrumento sa mga kabataan ng church na ito para makapag-aral, Panginoon, yung mga magulang po namin, Panginoon, na nagpapaaral po sa amin. Kailangan po din po magbigay ng kalakasan sa kanila. Ikaw po ang mag-sustain sa kanila, Panginoon, financially, emotionally, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat, sa gabing ito, sa araw-araw na binibigay po sa bawat isa. Binabalik po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsagaan at salamat. Panalangin na ito ay pinapasa ko na po sa kung sino man ang mas mamalalaman. His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar in you above the storm. Father, you are King of word of love. I will be still, know you. Lord, panatili mo ang bunga ng mga nandito sa church. Manatili sila, magpatuloy sila, at huwag puro umpisa. At Panginoon, bigay mo ng kalutasan lahat ng bagay na may kinalalaman sa buhay ng isang Kristiyano dito sa Caloocan chapter ng Live Jesus Higher, dito sa Amparo Village, Caloocan City. Panginoon, I pray for the baptism of the Holy Spirit on Sunday. Yes. Lord, also Lord, pinipray ko yung lesson para sa Sunday tungkol sa mga material blessings na minsan, Panginoon, naihinder dahil preoccupied kami sa maraming activities. Bigyan mo ng kapahingahan ang kaluluwa ng lahat ng nagsasamba rito na may mga personal struggles na hindi namin pwede i-divulge online or live. Father God, bawat isa rito may mga kanya-kanya silang struggle. Pero hindi tatagal yung struggle na yun. Kung susundin ang instruction mo, Lord, ayon sa iyong salita. And we will have rest. Find rest, my soul. In the mighty name of Jesus Christ, manifest blessings upon blessings, answered prayer. Know His power Display your glory, Lord, in quietness and trust. When the oceans rise, Lord, kabi-kabila may mga bagyo, kidlat, lindol, volcanic eruption, global warming, pero hindi mo pinabayaan ang iyong mga anak. Lord, hinihingi ko ang iyong habag. Nakikiusap ako sa iyong habag, sa iyong biyaya. Ibigay mo ang kagalingan. Lord, heal our land. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, pati ang mga kasalanan ng mga tao nakakonect dito. Lord, ilalapit ko sa iyo kasi ikaw ang hari. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. You are the God of nature. You are the God of mercy. You are the God of power. So whatever problems we have, calamity, environmental issues, financial issues, psychological and emotional issues, you will solve them all. Father, we rest ourselves in your word. And through your word, through your Holy Spirit, through your blood, these are witnesses kung anong klaseng tao kami. Kami nakikiusap sa iyo.
We thank you and bless you, Lord. Amen. Amen. Lahat tayo pumalak. Amen! Meron na po tayong worship every Wednesday ng gabi. Gagawin na natin tuwing 6 o'clock. No? Gagawin ng worship to. No? Praise and Breakthrough Fellowship. Amen. No? Yeah. May worship para doon sa hindi pwede. Ano kay Tita Masi kanina? Siguro puspus ito. Biglang nawak kay Pastor Oo nga kanina. eh. Tapos, si Mama, tapos yan o, tingnan mo yung ano niya o kanina Amen. ba? Amen. Siguro parang babagsak to kanina. Tumawak na lang kay Pastor kanina, nakaganyan Amen, siya. amen, amen. Alam mo, hindi mapaliwanag yan. Hindi Mari. lang paliwanag Sa yun. ibang tao, yung hindi nakakaintindi, OA. Normal lang. Pero sa amin, normal lang yon. Ang slain in the spirit, kaya lang hindi pwede. Hindi talaga ng lugar natin eh. So, pag-pray rin natin, yung lugar natin. Upo muna kayo, okay? Hindi ito Magmamadali. maliit. Malaki to Kuya Vic. Malaki. O, palalaking pa nga tayo ni Lord. Sa mga taga-subaybay, kung sa tingin nyo nakakatulong kayo, o kaya kristyano kayo, mas malaki yung status ng church nyo, tumulong kayo sa maliliit na church. True. Kasi yung mga maliliit na church, yan yung malaki ang impact ninyo magagawa sa amin. Huwag yung laki. Yung malaki, stable na yan eh. Dapat tulungan ninyo yung mga church dito. Maliit ang size ng church namin physically, pero yung kinikater namin na problema para sa mga tao, malaki. Maraming nangangailangan dito sa Amparo. Marami ring mayaman dito pero sarado. Pero ang hindi nila alam, yung impact na magagawa nyo, kung matagal na kayong Kristiyano o you claim yourself to be a Christian, pwede yung kayong tumulong financially sa GCash. At alam naman ng mga nandito, hindi naman sa sarili kong bulsa na pupunta. Totoo. Kagaya ng pamasahe, minsan may nangailangan, humiram. Hindi na namin siningil kasi pag siningil namin, para kay pa yung tulong mo. So mga kapatid, hindi tayo nandito para mag-gain financially. Oo, natutulungan nyo yung pastor nyo, nangangailangan din. Pero minsan, doon ko rin binibigay sa mga member. Kaya mga kapatid, kung meron kayong, sa tingin nyo, hindi po ng Diyos yung puso nyo, pwede po kayo sa GCash ko sa 0920-625-7457. O nga pala, no, imbis na tumawag kayo sa akin, mag-text muna kayo. Kasi minsan may mga spammers, yung mga dalawang yon, scammers at saka spammers, maraming manluloko, kaya akala mo, kaya mag-text muna kayo, pakilala kayo kung magpapadala kayo ng GCash deposit sa amin. Mga kapatid, yun po malaking tulong po para sa misyon. Ang misyon sa Caloocan, ang misyon din sa main church, connected po to. Hindi namin pwedeng solohin yung blessing dito kung meron. Lagi po napupunta sa mga nangangailangan. Mga kapatid, hinihiling ko po sa inyo, if God has touched your heart, please feel free to help us in financial or in kind. Andiyan naman yung address namin, mamaya, i-edit na lang to pagka para po maipadala nyo sa amin yung pangangailangan. Meron din po tayo yung nagbibideo ngayon, yan po ang isa sa mga worship leader namin. Worship leader ng Sunday. Pag-announce po yung sa Friday. At saka nga pala, buti pinaalala, meron po tayong 7 palabras, worship. Worship po yon, hindi yun yung yung basta nagsalita lang. Worship service po yung Friday at saka Saturday. Sabi nga ni Jesus Christ sa communion, do this in memory of me. Yung gagawin natin para gunitiin ang kamatayan, muling pagkabuhay, at hanggang sa kanyang pagbabalik. 1 Corinthians chapter 11 to 28. Salo-salo po tayo sa Sunday at sa Friday. Friday, 7 palabras at ipapaliwanag po ng ano din yon. Hindi natin gagawin alas 3. No? Gagawin natin alas 6 din para may panahon naman yung tao mag-prepare. No? So, yun natin. Alas 6 po, amin na po yung time slot na yon sa Friday. At Wednesday po, meron na tayong worship service every yung Friday para sa Holy Week. Pasensya na po kayo. At buti lang, tapos na kami.
Ba't kasi pinakawalan yan, hindi pa ako tapos. Start na nagbukas ng sarili niyang pinto. Ay, ba't pinayagan yun? Alam niyo na pala eh. Diba? Pagalitan ko kayo. So, Topi, huwag kang pumapel. Ha? O, sige. So, maraming salamat. Say bye-bye, mga kapatid. Bye-bye. Bye! Good Bye-bye. evening! Good evening. Thank you sa lahat! God bless. At nandito tayo sa Live Home Church dito sa Amparo Village. Ano, Carl? Si Carl, galing pa ng San Bye. Jose. San Jose ka ba? Tala. Oh. San Jose. Bye-bye. Oh, yun. Kaya yung mga iba hindi pupunta parang parang Alas 5 na ako umalis kanina na dito. eh, So pila pa pala yun kanina sa meeting. Ay, oo, sa tricycle. Kala ko walang pila. kaya dapat agahan nyo na pala. Kaya mga kapatid, patuloy tayo sa Wednesday ulit. Meron na tayong worship service. Amen ba yun? Amen. Bye! Bye-bye. Bye po!